Alam niyo po ba na kung tingin mo blessed ka na, ay hindi pa yan yon. There's the best is yet to come. No, we will see greater things in our life. So in John 1:51, sunod-sunod lang ito. Then he added, very truly I tell you that you will see heavens open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man. Ibig sabihin, the disciples of Jesus will see the spirit world. Kasi when you speak of angels or God or demons, this is in the spirit world. No? So sinasabi ng Panginoon dito, you, my disciples, will see greater things, meaning heavens open, that angels ascending and descending. That means your spiritual eyes will be open. No, kaya alam niyo po nung na born again tayo, we become aware, no, on the spiritual environment. Hindi natin alam yan, pero minsan kunyari nandiyan ka lang, you receive a thought, no? You receive a thought. Akala mo ikaw lang 'yon, pero hindi mo alam that your spiritual antenna is now kumbaga activated, no? Activated. Kaya nakukuha mo na yung mga signal ng Panginoon sa iyo. And yet, maraming Kristiyano dito na clueless. Hindi nila alam 'yon. Maraming Kristiyano na clueless at ang minsan ang nangyayari sa kanila, ay instead na masunod yon dahil iniisip niya, thought lang nila yon, ay hindi nangyayari. And then you live a defeated life, no? You live a defeated life. Now, as I said, the goal of this sermon is for us to know that there's another world that exists, no? That God, in the spirit world, that God speaks to us, no? Nais tayong kausapin ng Panginoon in this realm, no? So, if you are a Christian and you only rely on your five senses, you will never make it in your Christian walk. Kaya kita ninyo, minsan sinasabi nyo, di ba Kristiyano yan? Bakit ganyan yung buhay? Parang laging talunan, no? Marami namang alam sa Bible, pero they don't, parang yung pinag-uusapan nga namin ni Sister Wife the other day, parang this is the verse I think in Corinthians. Sabi ni Paul, they have the form of religion but no power. Ibig sabihin, maaring nagsisimba ka lang, nagbabasa ka lang ng Bible, pero yung pagka-Kristiyano mo, pang Sunday lang. Pero pag dumating yung mga pagsubok, walang kapangyarihan. Because you don't know about spirituality, no? Hindi mo alam yung mga bagay na tungkol sa spirito. Napakaraming bagay na in store for us that is not seen or hindi natin nakikita sa natural. But it doesn't mean it does not exist. Ulitin ko. Marami ang ibinigay sa atin ng Panginoon or ibinigay na sa atin ng Panginoon na hindi mo nakikita sa natural. Pag sinabi sa'yo, you are blessed. You are blessed. Kapag hindi mo alam ang ibig sabihin ng na you are blessed, sasabihin mo, wala nga, kita mo, wala nga akong pera, ayan, blessed yan. Kasi doon ka nakatingin. But actually, in the spiritual realm, you are already blessed. Ang gagawin mo lang is how you must know how to activate and pull that spiritual things or spiritual blessing to manifest in your own life. You're healed. Sakit pa nga ng bata ko, healed to. Doon ka lagi nakatingin sa nararamdaman nyo. Nasubukan nyo na ba na nagpipray ka habang nananalangin ka,
habang nananalangin ka, yung pinapanalangin mo, lalong nagiging worse. Ibig sabihin, habang dati nung okay lang, alam mong problema mo yon, no? Pero nung pinagdesisyonan mo na ipapag-pray ko to, nung nanalangin ka, lalong naging worse yung tao. O kaya rin, asawa mo, lasinggero, hindi na Habang nananalangin ka, patindi ng patindi yung problema niya. Sasabihin mo, ay, kung kailan ako nanalangin, doon naman naging worse yan. Kasi, sa mata mo lang, sa physical eyes mo lang, hindi mo ba naiisip? Kaya lalo siyang naging worse dahil nag-double time yung enemy sa kanya dahil may ginagawa ang Panginoon. Ikaw naman, ay wala nang pag-asa yan. But in reality, God already answered your prayer. Habang nakikita mong nagiging worse ng tao, ang tinitingnan mo, God is doing something and this is already solved in this spiritual realm. I'll give you one example, no? Na-share ko na to, but for those who are new here, dati po kasi meron akong parang siya yung ang tawag doon, yung contact dermatitis, yung nagre-red yung lahat ng idikit mo sa mukha mo. Kunyari naglagay ka ng lotion, magre-red na siya, as in red talaga. Tapos basta anything, kunyari nag-toothbrush ka, siyempre di ba kumakalat dito yon, magre-red na yon, magre-red. So bawal lahat sa akin, pati halikan, bawal ako halikan. Kaya girls, excuse me, girls, wag mo na please, ayaw ng derma ko eh. And parang ganyan. So, parang ganyan. So lagi siyang nandiyan dyan, no? So, nagpapaderma ako noon, kasi siya eh, no? Hindi siya para kumbaga naapektuhan ako, no? Nung red na red yung face mo. So, hindi lang siya red, tas may mga rashes siya. May mga rashes. Pagkagaling ko sa doktor, siguro that week, sinabi ng Panginoon sa akin, just parang nakaupo lang ako noon, nanonood ng TV. A word came from God, poof, gumanon. Don't go back to the doctor, you are healed. Yun yung word. Don't go back to the doctor, you are healed. Di, ang ginawa ko, takbo ako sa salamin. Nandoon pa rin. Nandoon pa rin siya. But the peace in my heart, no, talagang overflowing. So, check ko na naman siya pagdating ng umaga. Nandoon pa rin. Nandoon pa rin. But the word of God says, I'm healed. In the spirit world, in the spirit world, no, where God is, ang sinabi niya, angel, don't go back to the doctor because you are already healed. In the natural world, I am not yet healed. Nag-decide na ako. I'd rather believe what God said, rather believe what my eyes believe or see. Nakukuha niyo ibig ko sabihin? Alam niyo, I just walk believing that I am already healed. Every day, I'm healed. Every day, I'm healed. Maski nakikita ko, nandoon pa rin yung rashes. One time, sabi ni Sister Wife, Daddy, tignan mo yung face mo. Ang ginawa ko, takbo ka sa salamin. Slow motion pa. Pagtingin ko, wala na siya. Wala na siya. So, anong ibig ko sabihin, ipahiwatig sa inyo? Sometimes we put so much weight on our problem. Wala, talagang ganyan. Yan. Ano sasabihin ko? Meron, wala nga. Di ba? Natural lang yan. Practical lang tayo, pastor. Talagang ganyan, may problema eh. Okay, yan. Talagang magiging problema mo yan. Because you don't see in the Spirit. You don't see in the Spirit. Alam nyo, last week lang. Pag tinitignan ko yung wallet ko, nai-stress ako. Last week lang. Sabi ko, I'm rich. I'm blessed. No? I'm blessed.
Kasi meron akong buffer eh. May buffer ako sa ATM ko, no? Hanggang yung aking buffer ay palit na palit. Medyo kinabahan na ako. Sabi ko, Lord, mag-withdraw na ako doon sa savings ko na tawag dito nyo, walang ATM. Kasi pag may ATM, pagagastos mo yun. So, nag-bank book lang ako, no? So, nandoon lang yan. Hindi ko yan pinapansin. Nako, kailangan ko na mag-withdraw. Kasi nga, nadideplete na to. Alam niyo, doon sa bangko, kasi parang sabi ko, magagalaw ko na tong savings ko. Sabi ko, nagaganyan ako. Sabi ko, I'm blessed, no? I'm blessed. I'm rich, no? I'm a millionaire in Christ, no? Something like that. Sabi ko, tapos nag-declare ako, sabi ko, Lord, 90%, no? 90% of my transaction in the bank, sabi ko sa Kanya, is depositing, not withdrawing. Sabi ko sa Kanya doon sa ano. Yun lang, yung declare. Kasi nga, I know that I am blessed, pero in the physical, wala. No? In the physical, wala. I declare habang nag-withdraw ko, sabi ko, Lord, 90% of my bank transaction will be depositing, not withdrawing. And then, after that, kinabukasan nag-text si sister wife. Sabi niya, naku, na-share ko, nandito si Sarah. Patay tayo dyan. Sabi niya, may blessing ka dito. Pero wala na, na-deposit ka. May blessing ka dito. Sabi niya, may blessing ka. It's not even a member ng church natin. Basta, as a circle yun, I don't even know the person, no? Ibig sabihin, acquaintance, no? Acquaintance. Out of the blue, ito, pakibigay mo kay pastor, no? Alam nyo, pagtingin ko dun sa cheque, diniretso ko kagad sa deposit, sa bangko. So, alam nyo, ang ibig kong sabihin dito, hindi lagi you rely, no? Rely on ano nakikita mo, anong nararamdaman mo, yun. Hindi ka magtatagumpay. Hindi ka magtatagumpay sa buhay Kristiyano mo. Because we Christians exist in the spiritual world, no? Where God is ruling.